Makalipas ang 15 taon, panahong may barilan ng naganap, hinabol sina Crisostomo at Isagani sa isang kagubatan. Masyadong mapusok ang mga nais pumatay kay Ibarra. Kaya naman, nakipagpalitan ng damit si Isagani kay Ibarra. Nang sa gayon ay malinlang ang mga ito. Nagtagumpay sa pagtakas si Ibarra gamit ang bangka. Kapitan, napakabagal naman ang usad ng barkong ito. Doña Victorina, may iniwasan lamang tayong butirin. Napakadali lamang ng solusyon. Ngunit nakapagtataka naman sa inyo, isa sa inyo walang nakapag-isip nito. Bakit hindi tayo maghukay? Maghukay tayo ng 100 na siyang tatakpan natin ng dating itlog. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pondo? May pambabayad sa manggagawa. Bakit hindi natin gamitin ang mga bilanggo? Ipadala natin ang mga bilanggo nang sa ganun, maliit na pera lamang ang mga gamit natin. Ngunit, walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mayayaman ang magtrabaho. Mapabata man yan, matanda. Ngunit, paguluhan lamang ang magdudulot. O Basilio, Kapitan, kamusta na ang pinapatayo niyo ang Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Sa palagay ko, hindi iyan matutuloy. Di ba tuto si Padre Sibela? Ngunit naregaluhan na namin ng 2 kabayong kastanyawang general. At nangako siyang tutulungan niya kami. Naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambagan ng bawat isa sa amin. At ang mga kagamitan ay bibigay ng mayamang si Macrec. Mabuti naman kung ganoon. Sana maging matagumpayan yung mga plan. Sige, mauna na ako. Sige, Kapitan. Tila nagkakatuwaan yata kayo. Maaari ba akong sumali? Ayos lang din. Pinagdala ko. Nadala akong serbesa. Maaari mo ba akong saluhan? Maraming salamat sa pagdating. Hindi umiinom. Sabi nga ni Padre Camora, masama ang puro tubig lang umiinom. Pabatid mo rin kay Padre Camora, kung tubig na lang iniinom kaysa alak, mas ikinabubuti pa ng lahat. Alam naman namin lahat ng tawag sa aming mga Pilipino ay tubig. At ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman nating lahat ng pumapatay sa apoy ay tubig. Kailan ba nangyari ang mga kababalag ng Ito ay hindi kababalaghan, Senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, perdoname. Parang napakatapang na sumagot kay Don Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namamukhaan ko yung tao niya. Siya ang kayong maging kardinal, matalik sa kaibigan ng Kapitan General. Diba? Sa ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo na may pamagat na sa tahanan ni Cabezang Tales, ipinakilala ang pamumuhay ni Cabezang Tales matapos ang mga pangyayari sa No Limitang Here. Dito, makikita ang hirap at paghihirap ng kanyang pamilya dahil sa pang-aabuso ng mga praile at opisyal na pamahalaan. Sa simula ng kabanata, ipinakilala si Cabezang Tales, isang dating magsasaka na naging katiwala ng isang Heswita. Dahil sa hindi pagtupad sa kanyang tungkulin, siya ay pinalayas at pinagbintangan pa ng pagnanakaw. Ngunit sa kabila ng mga ito, siya ay naging matagumpay na magsasaka sa tulong ng kanyang asawa na si Julie. Sa kasalukuyan, makikita ang maralitang pamumuhay ng pamilya ni Cabezang Tales. Sila ay nagdurusa sa kahirapan at patuloy na binubusabos sa mga praile at mga opisyal na pamahalaan. Ang kanilang kalagayan ay nagpapakita ng kaharasan ng kolonyalismo at kawalang katarungan sa panahon ng Espanyol. Sa kabanata rin, ipinakita ang pagnanasa ni Cabezang Tales na magkaroon ng lupaing sarili. Upang tuparin ito, nagpunta siya sa kinauukulan
upang humingi ng tulong at magsumite sa kanyang petisyon. Ngunit sa halip na mabigyan ng tulong, siya ay pinalayas at binataan pa ng mga opisyal. Sinunggaban ito ng mga kawal at nang mawala ng malay si Cabezang Tales, kinuha nila si Tano. Hating gabi, nang palihim na tumungo si Basilio sa kagubatan, na pagmamayari ni Ibarra, nabili naman ni Kapitan Tiago. Tumigil si Basilio sa bunto ng mga batong malapit sa kinalalagyan ng punong balite, kung saan nakalibing ang kanyang ina. Sa tuwing umuwi si Basilio sa bayan na iyon, ay una niyang dinadalaw ang yumaong ina ng palihim. Muli nitong naalala ang pagkamatay ng ina at ng lalaking sugatan na si Elias, 13 taon na ang nakaraan. Sa pamamagitan ng perang ibinigay ni Elias, ay lumisan si Basilio sa bayan na iyon at nagtungo sa Maynila. Walang sino man ang tumatanggap dito dahil sa ito ay may sakit, marumi at gula-gulanit na kasuotan. Nagtangka siyang magpasagasa sa dumadaang sasakyan. Mabutit nakita siya ni Kapitan Tiago. Dito ay pumasok siya bilang alila nang hindi binabayaran. Pinahintulutan ni Kapitan Tiago na mag-aral si Basilio sa San Juan de Latran. Mula nang pumasok si Maria Clara sa kumbento, ay kinamumuhian na ni Kapitan Tiago ang mga parig. Pinalipat ito sa Ateneo Municipal at mas lalo pang nagpakadalubhasa sa pag-aaral. Ngayon ay nasa huling taon na siya ng medisina. 2 buwan pa at magiging isang ganap na nagdoktor si Basilio. Pagkatapos ay muling babalik sa bayan at papakasalan si Huli. Tahanan ni Quiroga. Nangamusta si Simeon tungkol sa negosyo ni Quiroga. Tanging mahirap lang ang nasumbat ni Quiroga. Pinaalala ni Simeon na niligtas nito si Quiroga sa utang mula sa tao. Ngunit ani ni Quiroga ay marami pang ibang taong nagkautang sa kanya na kay hirap singilin. Sumbat naman ni Simeon ay ilipat sa kanya kapalit na pagtago ng ilang kagamitan na gagamitin para sa himagsikan. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang puso at wala rin niya ng kumain. Makalat ang mga lasang sa kanya. Ano ba ang Naparito ako ngayon para sa 2 bagay. Para sa iyong kinabukasan o para sa kamatayan. Para sa palad ng inaapi o para sa palad ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi. Yan ay Umupo ka muna, tayo mag-uusap. Magpasya ka lamang sa 1 oras, magsisimula namin magsikat. ngunit ang pagmamagsikan ay isang Ngunit ang pagmagsikan lamang ang ating pag-asa. nasa karunungan ang pag-asa, subalit ang karunungan ay walang kamatayan. Wala ka na sa iyong sarili. Hindi ka na Pilipino, kundi isa kang busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, lusubin ang Santa Clara at kunin si Maria Clara. Huli ka na rin sumin kapagkat si Maria Clara ay Hindi! Paano nangyari ito? namatay siya ng ika-anim ng hapon at ito, liham galing kay Padre Salud na siyang pinadala ni Kapitan. Ito din ang rason kung bakit wala ko. Hindi! Ililigtas ko si Maria Clara! Ililigtas ko siya! Ginoong Simon, huminahon kayo. Wala na tayo magagawa kung tanggapin ang katotohanan. Hindi niya alam na ako'y narito na. Hindi niya alam na ako'y nagbalik na. Ako nga, 13 taon na ako naghintay na wala sa ating bansa. 13 taon na ako naghintay na ituloy mo ang iyong kamilian. Ngunit anong ginawa mo? Pinakasal mo si Maria Clara sa dayuhan. Wala kang karapatang tindahan ng kanyang buhay. Si Maria Clara, ang anak ko ay patay na. Hindi mo anak si Maria Clara. Ano ang ibig sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong,
O Basilio, bakit ka narito? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinasang ang aking kapatid at pinahirapan ang akin. Pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang mararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kasama na ako sa inyong Panginoon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit ito hindi lamang simpleng dinamita. Naglalaman ito ng galit, puot, at pag-aalipusta. Ano po ang ibig? Sa ikalawa, ikakasal ang anak ni Don Milagros. Magkakaroon ng piyesta sa gabi. Ang lamparang ito ang magsisilbing liwanag. Ngunit ito'y pansamantala lang. Pag maayos na natin ang mitsa, boom! Ito'y sasabog natin. Buong Pilipinas ay makakarinig ng pagsabog. Dalhin mo ang iba sa bahay ni Pinoy. Nandoon ang mga baril, ibura, at pa. Tatandaan mo, papatayin natin ang mga Chief, Indio at Espanyol. Kaya Basilio, magbilang siya. Ingat po kayo. Ano nagawa sa akin ko, Paulita? Mahal na mahal kita. Simon, mabuti at nakarating ka kaagad. Halika, samahan mo kami sa kapagkainan. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap doon na dito. Ngunit ako'y hindi na magtatagal. Ano? Hindi ako makakapayag na umalis ka kaagad. Halika, samahan mo kami. Dala niya ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayon, maganda na kayo. Tara na, maghanda na tayo. Saan ka po? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siyang makita ngayon. Sandali, huwag ka munang pumunta. Baka ito na ang aming huling pag-uusap. Huwag ka nang pumunta roon. Anumang oras may ginamitan sa sabi, kaya utang na lang, huwag ka nang pumunta. Eh, wala na siya bukas. Isagani, binabalaan kita. Makinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon may kapatid. Mag-ingat ka kayo. Kumain lang para ng yan. Subalit ayaw mo ba talagang kumain kay Potiphar? Salamat sa iyong alok doon na dito. Ngunit ako'y sigado. Maraming salamat. Mauna muna ako sa iyo. Ang ganda talaga ng lampara na galing kay Ginoong Simon. Ay, sindi. Namatay ang sindi. Huwag kang mag-alala doon na ito. Madali lang umiyan ay isa. Kung bakit ako nabigo? Bakit nangyayari sa akin to? Tapos na ang misyon ko sa mundong to. Senyor Simon! Ako, Diyos ko! Sandali ako itatawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking misyon. Senyor Simon, handa akong magpunta. Totoo di bang ang Diyos ang gumagabay sa atin? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong makakita. Ay naku, Diyos ko. Patawarin ka ng Panginoon. Anak, lagi mong tatandaan na sa buhay ay hindi palaging masaya. Minsan kailangan nating makaranas ng sakit upang tayo matuto. Tandaan mo na ang paghihiganti ay walang magandang maidudulot, kundi panibagong kasamaan. Hindi ko alam, Padre. Hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng ganito. Hindi ka niya pinaparusahan na. Ito ang isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi ka niya binibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang labanan. Alam ng Diyos na ikaw ay nilipit lamang sa iyong puot at galit sa iyong puso. Kaya nagagawa mo ang gayong mga bagay. Ang tatandaan na sa buhay ay marami tayong matututunan. At ang mga plano mo sa buhay, ginusto ng Diyos na ito hindi maisa kapataran dahil alam niyang ito'y Salamat, Padre. Salamat kasi ngayon maaari na akong mamatay ng malaya. Ang kayamanan ang siyang nagiging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan.
Kung may taong may gusto ng malinis na hangarin, ay pahintulot ng Diyos na ikaw ay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makakalugit ang kasamaan. Ako, Diyos ko! Sandali ako itatawag ng doktor! Kayong mag-alala ba? Dahil na ang dami. Di ba? Go. Go.